Hello ulit mga kaligalig. Ako nga ulit po pala, si Gali. Ngayong araw na ito, samahan nyo naman akong mag-ikot ngayon sa isang bilihan ng appliances dito sa Taiwan. May mga ibang appliances dito sa Taiwan na mas mura kumpara sa Pinas. Kaya yung mga ibang Pilipino dito, namimili sila para may balikbayan box. Kadalasan ang binibili ng mga Pilipino, mga lutuan ng sanggupsal, air fryer, o mga printer. Bawat Pilipino dito sa Taiwan, may kanya-kanyang mga lutuan na gagamitin namin sa dorm o sa apartment dahil mas nakakamura ka kapag nagluluto ka ng iyong pagkain. Dito kasi sa dorm namin, pwede kang magluto araw-araw. Kapag Monday to Friday, limitado lang ang open na socket sa kitchen namin. Kaya hintayan na lang ang mga Pilipino sa pagluluto. Pero kapag Saturday and Sunday, mas maraming socket na naka-open sa kitchen namin. Kasi kadalasan kaming mga Pilipino, nagluluto tuwing weekends. Dahil kapag may pasok, either kumakain kami sa company canteen o di kaya bumibili kami sa mga nagtitinda ng mga Filipino food sa harap ng dorm namin. Kaya malaking bagay ang lutuan sa tulad kong praktikal sa pamumuhay. Nag-go ako parati kung saan ako nakakatipid. Ang karaniwang binibili ng mga OFW na gagamitin nilang appliances dito sa Taiwan ay ang rice cooker o electric stove. Kaya tara mga kaligalig, samahan nyo akong mag-ikot-ikot ngayon. Hi, hello ulit mga kaligalig. Iikutin natin ngayon ang isang bilihan ng appliances na malapit sa amin. Ang pangalan ng store na to ay 3C. Pumunta ako dito sa store na mga bandang Lunes. Kasi kakaunti ang mga taong namimili. Kasi karamihan na ng mga tao ay pumasok na sa kanilang mga trabaho. Sa mga mahilig ng prutas dyan, magandang bumili ng fruit blender. Bukod sa hindi lang isang prutas ang iyong gagamitin, pwede mo pang halu-haluin ang iba't ibang mga prutas. Dito naman makikita natin ang mga air fryer at mga appliances na ginagamit sa pagbe-bake. Meron din silang mga water dispenser. Swak na swak ito sa nararamdaman na init ng panahon sa Pinas. Ito naman ang kanilang hot water dispenser. Sa panahon namin, thermos-thermos lang. Dito makikita na natin ang iba't ibang mga klase ng mga rice cooker. Meron yung lutuan pang single lang o lutuan na pang maramihan. Ito ang pangunahing lutuan na binibili ng mga Pilipino dito sa Taiwan. Because rice is life, bili ka din ng electronic body weight. Isa rin ang electronic stove na binibili ng mga Pilipino dito sa Taiwan para makaluto ka ng iba't ibang mga putahe. May mga mabibili ka din dito na electric stove. Maganda ito pambagahe sa Pinas. Karamihan ng Pinay dito sa Taiwan, may mga kanya-kanyang mga hair dryer or hair blower. Dito na part makikita na natin ang iba't ibang mga accessories sa mga cellphone, laptop o di kaya computer. Maganda ito pampasalubong sa mga anak o pamangkin. May mga iba't ibang klaseng laptop ka din na mapagpipilian dito. Makikita dito ang mga heavy duty na mga electric oven. Swak ngayon sa mainit na panahon ang mga electric fan. Karamihan na binibili ng mga Pilipino ay yung mga maliliit na electric fan. Double deck kasi ang kadalasang bed ng mga Pilipino dito sa Taiwan. Kaya ang mga maliliit na electric fan na lang ang binibili nila para kasya sa mga bed. Medyo malakas naman ang aircon sa room namin. Punta naman tayo sa second floor ng store. Marami ka pang pagpipilian ng mga appliances dito sa second floor. Dito na natin makikita ang mga TV, mga refrigerator, mga washing machine, at iba pa. Dito na makikita ang mga naglalakihang mga TV. Ang mahirap lang kasi kapag bibili ka ng TV dito sa Taiwan, ay kung paano mo siya iuuwi sa Pinas na walang kahit na anumang mga damage. Ang kagandahan lang naman kapag dito ka sa Taiwan bumili ng TV, mas mura compare sa Pinas. Pero mas safe kung sa Pinas ka na lang bumili ng pinapangarap mong TV. Dito sa part na ito, makikita natin ang mga refrigerator. Kung madali lang kasi itong iuwi sa Pinas, ay mas maganda na lang bumili dito sa Taiwan. Mas mura kasi ang mga appliances na nabibili dito. May mga naka-sale item pa. Kapag ganitong naglalakihang mga appliances,
Mas malaki din ang tax kapag pinapadala sa Pinas. Dito makikita na natin ang mga naglalakihan mga washing machine. Parang napansin ko lahat ng washing machine dito ay automatic. Yung isasalang mo na lang, ipepress mo ang wash, kusa na din magbabanlaw, at meron na din dryer. Para kapag iaahon mo na lang, papahanginan mo ng kaunti. Ayun, pwede na siyang tiklupin at ilagay sa cabinet. Ibang-iba na talagang teknolohiya ngayon. Sa dorm namin, meron washing machine, separate dryer, at meron din spinner. Meron din silang flat at steam iron. May high-tech seat cover din sila. May makikita ka ding mosquito LED lamp. Maganda ito sa mga bata. Meron din silang air freshener na ginagamit sa bahay. May mga iba't ibang size naman ito. Siguro pwede naman itong ipangbagahe. Maganda ito ang gamitin sa mga bahay. Makikita natin dito ang iba't ibang mga klaseng mga electric device. Sa mga mahilig sa music dyan, may mga maliliit o malalaking mga speaker na makikita dito. Ito yung mga TV na makatamtamang laki lang. Siguro bumibili ang mga Pilipino tapos pag uwi sa Pinas binibenta dito. Dito na part makikita ang mga vacuum cleaner. Usong-uso ngayon ang robot vacuum cleaner. Parang okay siyang ipabagahe kasi maliliit lang. Dito na part makikita na natin ang mga printer. Maganda itong ipabagahe sa may mga estudyante. Naalala ko nung college pa lang ako, hirap na hirap ako kapag nagpiprint or nagsiserox. Kailangan ko pang pumunta sa mga computer shop. Dito nakalagay yung mga may katamtaman na size na refrigerator. Isa sa mga nagpapasaya sa mga nanay ay kung bumibili ng mga iba't ibang appliances sa bahay. Dito sa part na ito, makikita naman natin yung iba't ibang klaseng mga accessories at mga extension. Dito naman makikita yung mga accessories ng mga laptop o di kaya computer na ginagamit sa bahay. May mga makikita ka din iba't ibang klaseng mga earphones, mga headset, o di kaya mga earpods. Dito naman makikita ang mga iba't ibang klaseng mga cable wires. Hindi lang pang computer, pwede din sa mga naglalakihang speaker. Dito sa part ng store na to, makikita ang internet modem. Pero kadalasan namin ginagamit ng mga OFW ay internet ng SIM card. Ang dami mong pagpipilian ng mga design ng mga desk lamp. Marami ka din naman pagpipilian dito ng mga items na pwedeng ibalikbayan box. Siguraduhin na ibalot ng maayos ang mga mabilis masira na mga items. Pansin ko dito sa Taiwan, gumagamit pa rin sila ng telephone as means of communication. Ayun mga kaligalig, salamat sa pagsama dito sa bilihan ng appliances sa Taiwan. Marami pang kayong mga abangan na videos. Ako nga ulit para si Galig. Maligalig sa kainan, maligalig sa galaan, maligalig sa mga pangarap. Hanggang sa susunod na video, salamat sa panonood. Paalam!